Inamin ni Coach Chito Victorero na hindi naging magandang panalong na itala nila versus Terra Firma. Lagay ni Christian Standhardinger sa Terra Firma matapos hindi masilayan sa bakbakan versus Magnolia, kinumpirma. Nagbigay naman ng pahayag si Justin Brownlee tungkol kay George King na nananalasa para sa Blackwater at ang lagay ni Coach Jos Reyes sa Gilas Youth Team. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa isang umaatikabong bakbakan, naitakas na Magnolia ni Coach Chito Victorero ang panalo laban sa rumaragasang Terra Firma nang ilaglag ni Shabazz Muhammad ang isang birada sa nalalabing 8.1 seconds ng laban. Tanong, paano tinanggap ni Coach Chito ang hindi impresibong panalo ng kanyang kupunan? Tutukan natin si Coach Chito sa report ni Ruben Tirado sa Spin. Alam kong napakapangit ng panalong ito pero tatanggapin ko to. 1 puntos, 2, 3, 10, 20. Basta manalo kami sa laro. Well, obvious naman na kahit sino tatanggapin yung panalo kahit 1 puntos lang ang lamang mo dyan. Ang sisti kasi, ang pangit din ang output ng Magnolia kagabi, di ba? Imagine mo dikdikan ang laban sa isang team na hindi ganun kalakas. Sa unang quarter, lamang pa ng 3 Terra Firma. Sa second quarter, nakalamang naman ng 4 yung Magnolia. Doon sa third, nakaungos pa ng 2 puntos yung Terra Firma. And nung fourth na, kala natin kakalas yung Magnolia. Pero hindi ganun yung nangyari doon. Nadesisyonan lang yung laban nung magpasabog na isang 2-point shot si Shabazz Muhammad sa natitirang 8.1 seconds ng laban. Akala nga natin panalo na Terra Firma dun kasi lamang ang mga bata ni Coach Johnny Del Cardel nang bumirada sa 3 si Paulo Hernandez. 98-97 na po dyan. Buti na lang na ikamada ni Shabazz Muhammad na isang 2-point shot para maselyuhan yung panalo versus Terra Firma. Ang problema, kulang pa sa tao yung Terra Firma. Wala sila Sistan at Wami Chongson. Ibig sabihin, hindi nagawang samantalahin ng Magnolia ang pagkawala ng ilang players ng Jeep ni Coach John Edel Cardel. Sa pagkawala ni Christian sa eksena ay hindi na iwasan ng karamihang fans ng dating player ng Ginebra na magtanong kung nasaan ang kanilang idolo at base sa report, may iniinda rin si Christian Standhardinger. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Martin Mendoza ng Rappler. Ang jeep na bumagsak sa 07 na kartada ay hindi nakasama ang kanilang mga bigating player na sina Christian Standhardinger at Wami Chongson dahil sa injuries. Ayun na nga, medyo hindi nakikisama ang panahon kay Christian matapos matrade sa Terra Firma na aminadong hindi inaasahan kapalit ni Holt at Go kasama si Pringle. Nagka-injury naman siya ngayon. Anyway, nadikita naman ang kanyang grupo yung Magnolia kagabi kahit wala siya sa eksena. Si Hester, nagtala siya ng 39 points 16 rebounds at 5 assists, halos triple-double, di ba? Makikita mo na pinunan talaga ni Hester yung pagkawala ni Sistan at ni Chongson dito sa eksena. Sa 16 rebounds na itinala ni Hester, kinuha niya ang 12 sa depensa. Meaning, ganun katindi ang kanyang presensya sa depensa, Protektado yung basket sa kanya. Bukod kay Hester, nag-double digit din si Stanley Pringle at Kevin Ferrer. 17 at 18 points po yan, ayon na rin sa pagkakasunod. Nag-step up din sila dito kasi nga, wala yung mga key players nila. Good job yan sa paning ni Coach Johnny Del Cardel. Ang problema, hindi naging sapat ang lahat ng effort na yon para matakasan ng bumabanderang Magnolia. Kahit nadikitan nila ang opensibang inilatag ni Coach Chito Victorero. Sa ngayon, laglag sila sa 07. Kumpara nung nagdaang conference, nakarating pa sila sa quarterfinals kung hindi tayo nagkakamali. Kung muling na-sideline si Christian Standhardinger bunga ng injury, hindi naman itinago ni Justin Brownlee ng Barangay Ginebra ang kanyang paghanga kay Blackwater import George King. Tahasang sinabi nito na isa si King sa mga best import na dumating ngayong conference. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin sinabi ni Justin sa report ni Ruben Tirado sa Spin. He's been unbelievable for Blackwater. Binigyan niya kagad ng matinding momentum ang team. Kaya niyang kumamada at nai-involve pa niya yung mga kasama niya. Magaling talaga siya. Sa aking opinion, isa siya sa mga pinakamahusay na import ngayong komperensya. Sigurado ako na itutuloy niya yung mga ginagawa niya. Dapat magtagumpay sila kasama siya. Hindi naman tayo nagtataka kung ganito yung mga papuring ibinabato ni Justin Brownlee para kay George King. Kahit kasi tinalo nila yung Blackwater bossing sa huling laban, makikita mo pa rin sa team at kay George King yung pagsisikap talaga nila na mabigyan ng magandang laban ng bawat kupunan na kaharap nila, di ba? Sa huling laban versus Ginebra, kumamada ng 21 puntos si George King. Medyo mababa sa mga nauna niya mga laban, di ba? Ibig sabihin, mas matindi pa yung ilalabas niya sakaling hindi siya malimitahan ng kalaban. Ayon na rin kay Joseldo C, ang big boss ng Everbilena at Blackwater bossing, si George King ang maituturing niyang batang Brownlee ayon umano yan sa description ng ahente niya. Sa tunog ng pangalan, eksplosibo, di ba? Batang Brownlee Pero syempre comparison lang naman yan. Hindi naman ibig sabihin ganun na ganun talaga yan.
Yung Brownlee kasi established na siya at naniniwala tayo na gagawa rin ng sarili niyang identity si George King sakaling gawin siyang resident import ng Blackwater. Pero kailangan niyang paghirapan ang lahat bago siya maging resident import katulad ni Justin Brownlee. Habang bilib din ang Gilas naturalized player na si Justin Brownlee kay George King, mainit namang pinag-uusapan ang magiging hatol ng SBP kay Gilas youth coach Josh Reyes kung mananatili ito sa posisyon. Base sa artikulong lumabas, hindi umano sagot ang pagsibak sa Batang Reyes para sa pagbabago ng Gilas Youth. Narito ang pasabog. Tutukan natin si Homer Saison sa kanyang report sa Spain. Hindi sagot ang pagpapatalsik kay Diyos. Hindi kailangan ng ating programang pangkabataan ng muling pagsisimula. Kailangan ito ng muling pagkabuhay na makikinabang sa pagpapatuloy. Kung nais ng SBP na mag-improve ang ating mga kabataan, kailangan nilang ibigay ang programa ng kabataan na may pinakamahusay na performance-enhancing commodity. Para sa akin, medyo mahirap magbigay ng komento or suggestion sa ganitong usapin, di ba? Kalimitan kasi mahuhusgahan ka ng pagiging one-sided at ayaw natin mangyari yon. Pero kung titingnan natin mabuti, ang hirap talaga magsimula ulit eh. Mahirap magsimula muli ng panibagong programa dito sa Gilas Youth. Dapat talaga dito kung may nasimula na sila, tuloy-tuloy lang para hindi maantala ang anumang natutunan ng players na kasama sa programa. Ang SISTI kasi, kung pabago-bago talaga ang sistema ng SBP, pabago-bago ng programa, and of course yung mentor na magtitimon sa mga kabataan kasama sa hanay, yung naitatak na natin programa sa kanila, mawawala na ulit yun. May lalabas kasing bago eh. So magsisimula ulit sila ngayon, di ba? Pero syempre may maganda rin dala yung pagbabago. Yung mga hindi naging effective na strategy na ginamit ng nakaraan, posibleng mapalitan yun ng mas effective na approach kapag may bagong dumating. Yun yung benefit naman ng bago, di ba? Anyway, lahat ng yan nakasalalay po yan sa pamunan ng SBP. Sa ngayon, wala pa tayong naririnig. Kung ano man yung decision nila dyan, alam natin ginawa nila yan para sa kapakanan ng lahat. So guys, maraming salamat.